60 billion pesos para sa flood control sa Cebu. Pero bakit bumabaha pa rin? Yan ang reklamo ng mga apektadong residente, maging ni Ombudsman Boying Remulla. Ang detalye sa agenda report ni Mary Ann Uy. Ito ang post ng isang netizen na taga-Liloan sa Cebu. Tuwing uulan, babaha agad sa kanilang lugar. Ito ang kanilang nararanasan noong Hulyo. Sa post ni Chelsea, pagod na raw sila sa mga pangako na masosolusyonan ang problema ng baha. Binanggit niya ang kanilang alkalde na sana hindi ito bingi sa kanilang mga hinaing. Hindi lang sa lungsod nila ang problema, maging sa Metro Cebu. Bago lang, binisita ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang Cebu City at dito niya kinumpirma na malawak ang problema ng flood control project sa buong Visayas. Kasama sa nabanggit ang 7th District ng Cebu na kabilang sa 60 billion pesos worth ng flood control projects na inibistigahan ngayon. We looked at the projects of flood control here in Cebu, and from our understanding, for the past 6 years, 60 billion has been poured into Cebu. And most of it, or 25%, the bulk of it went to 7th District. 7th District. And 25% of it also went to a leading contractor. Sa lakian niya ng pondong inilaan para sa Cebu, kaya nitong solusyonan ang baha. But apparently, the past month, flooding happened again here in Cebu. So we have to look at what's happening. Is it the design? Is it the execution? Or is it just corruption? Bago umalis ng Cebu, nagtungo muna si Remulla sa Talisay City kasama ang ilang opisyal ng ombudsman para tingnan ang sitwasyon ng flood control project sa Mananga at sinabing kailangang tutukan at i-review ulit ang master plan ng proyekto. Hanapin niyo yung source of funding ng project study. Tapos yung contract document should contain the provision that they have to follow the master plan. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.